Hello mga magandang araw. So habang nagtutupi ako ngayon ng mga damit namin, papakita ko naman sa inyo in more detail kung paano ko ino-organize yung school files ko. At sa video na ito, ipapakita ko rin kung paano ko minamanage yung task list namin. Pati na rin yung mga naging subjects ko mula first year, second semester hanggang third year. Unang-una, gusto ko lang magbigay ng isang tip. Kung incoming PUP-OU student kayo, maganda talaga na magkaroon kayo ng separate email at Google Drive folder na para lang talaga sa school. Huwag niyong haluan ang personal files para hindi agad mapuno yung storage at mas madali niyong mahanap lahat ng requirements ninyo. Kung gusto niyong ma-save lahat ng outputs ninyo hanggang graduation, malaking tulong talaga ang pagiging organized. So, part kasi ako ng class officers namin, kaya may access ako sa shared folders at task ng buong klase. Kapag binuksan natin itong public access folder, makikita rito lahat ng folders namin mula first year hanggang third year. Simulan natin sa first year, second semester. Noong time na to, blockings pa ang setup namin. Sa block 1, 3 ang subjects namin hanggang sa block 2 at 4 naman ang subjects. Ganito rin halos ang naging setup namin noong second year, first semester. Pagdating ng second year, second semester, blockings pa rin ang tawag pero naging 4 na ang subjects sa block 1 at 4 din sa block 2. Kaya overall, 8 ang subjects namin. Noong third year, first semester, hindi na blockings ang tawag kundi cycles na. May cycle 1 na may 3 subjects, cycle 2 na may 3 rin, at cycle 3 na may 2 subjects. Overall, 8 pa rin ang subjects namin. Tapos, noong third year, second semester, 2 cycles na lang. Cycle 1 ay may 4 na subjects at cycle 2 ay may 4 din. Kaya 8 pa rin ang total subjects. Personally, mas nagustuhan ko yung blockings kaysa dun sa cycle setup. Ngayon naman, ito yung task tracker na ginamit ko or ginagamit ko. Makikita nyo na nakalagay na rito ang fourth year, first semester, pero wala pa talaga itong laman dahil hindi pa nagsisimula ang semester namin. Meron din akong archive at dito ko sinisave lahat ng task trackers namin mula sa previous semesters. Dito ko nilagay ang syllabus, module links, Google Drive folders ng professors at iba pang important or importanteng files. Kaya kapag may kailangan akong balikan, isang tingin lang sa spreadsheet na ito, makikita ko kagad kung ano yung mga natapos ko, anong mga pending, at kung may mga kailangan pa akong gawin. Simple lang talaga siya pero sobrang effective siya sa akin bilang tracker din para wala na akong makalimutang requirements at deadlines. At saka malaking tulong din to sa mga professor, lalo na kapag nangingi sila ng mga backup dahil for example, corrupted yung files na naisend sa kanila o di kaya may mga folders na nawawala or mga outputs na hindi na makita ng professor. At least meron kaming backup plan at kapag pinakita namin sa professor, on time silang nag-submit based doon sa backup namin. Marami rin kasing cases na ganun yung nangyari kaya natuto na rin kami. Anyways, aside from that, medyo OA at overly prepared lang din talaga kami. So, ayan lang muna ang gusto kong i-share sa video na to. Sa next vlog naman, sasagutin ko naman yung iba pa ninyong questions tungkol sa PUP-OUS at mag-share pa ako ng iba pang tips. Char! So, ayan lang. Thank you so much for watching and see you sa next one. Bye!